Paano nakikipagdigma ang Panginoon? Ang Diyos ay nakikipagdigma laban sa kasamaan sa pamamagitan ng katotohanan, pag-ibig, awa, at pagpapatawad. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Juan 3:12. Ang gawain na ng dyablo, mula sa simula ng kanyang paghihimagsik, ay magparatang at magsinungaling tungkol sa Diyos. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay winasak ang gawain ng dyablo sa pamamagitan ng pagpapakita na ang kanyang mga akusasyon laban sa Diyos ay kasinungalingan. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ang aking salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kaniya, sapagkat siya'y isang sinungaling, at ama nito. Juan 8:43, Paul Walker. Pinagtibay ni Jesus na ang pangunahing sandata ng dyablo ay ang paggamit niya ng mga kasinungalingan. Ito ay, di maaaring ang Diyos ay magbulaan. Hebrews 6:18. Nilalabanan niya ang mga kasinungalingan ng dyablo sa katotohanan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay nga kayo, na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan, na may sakbat na baluti ng katuwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng espiritu, na siyang salita ng Diyos. Efeso 6:10. Ipinakita sa atin ni Jesus ang paggamit ng baluti ng Diyos, ang mabuting balita ng katotohanan tungkol sa Diyos. Ang iyong mga baywang ay bigkisan ng katotohanan, ang kaniyang katuparan ng katapatan sa tipan, ang baluti ng katuwiran. Ang mensahe ng pakikipagkasundo sa ating Ama sa Langit, ang ebanghelyo ng kapayapaan, ang katiyakan ng pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos, ang kalasag ng pananampalataya, at ang pangako ng buhay na walang hanggan sa mga napalaya mula sa pagkaalipin kay Satanas at sa kanyang mga kasinungalingan, ang turbante ng kaligtasan. Hinihikayat din tayo na gamitin ang parehong sandata na ginamit ni Jesus, ang salita ng Diyos, ang tabak ng Espiritu. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kaniyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Roma chapter 12:19-21. Ano ang paghihiganti ng Diyos? Dinaig niya ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan at inaanyayahan niya ang kanyang mga anak na gawin din iyon. Ang pakikitungo sa ating mga kaaway nang may kabaitan sa halip na sa paghihiganti ay inihahalin tulad sa pagbunton ng mga baga ng apoy sa kanilang mga ulo. Ang pagganti laban sa isang kaaway ay ang mapagtagumpayan ng kasamaan. Gayunpaman, may paraan para mabisang madaig ang kasamaan.
sa kabutihan. Iyan ang paraan ng Diyos sa pakikipaglaban. Nang magkagayoy sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Ang mga salita ni Jesus ay para sa ating kapakinabangan. Hindi kailangan ng Ama ng anumang panghihikayat para magpatawad. Ang problema ay wala sa Diyos, kundi sa atin. Iniisip natin na ang Diyos ay katulad natin. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagsasalita siya, hindi lamang para sa mga nagbitay sa kanya sa krus. Nagsasalita din siya para rin naman sa atin. Nais ng Diyos na malaman natin na nauunawaan niya ang ating mahirap kalagayan. Hindi natin alam kung ano ang ating ginagawa. Mahal pa rin niya tayo nang walang pasubali at walang sawang gumagawa para iligtas tayo. Datapuwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Galatia 5:22-23. Our Daily Devotional, January 22, 2025. Galing sa Aklat ng Mga Gawa, ng banayad natin na Diyos, pahina 57-59. Pagpalain kami na mahal kong kaaptid sa araw na ito. Patuloy mo nawang makita kung papaano dinaig ng ating banayad na Diyos ang kasamaan na hindi kagaya ng ginagawa mo sa Kanya na kasamaan at galit. Hindi kaya matutunaw ang puso mo niyan. Kung ano ang iyong pagkakilala at pagtingin mo sa Kanya, maging kagaya ka din sa Kanya. Maranatha,